Best days, today is the next day. Last few full days ko na ngayon. And sorry guys if I wasn't able to update you kahapon or kagabi kasi guys nalubot na talaga yung camera ko. And right now guys, I'm taking my brunch here again at Matsuya. And I ordered milk tea guys. Tapos beef siya, tapos set na siya. And then meron siyang mixed soup and then my side dish lang. And then, here is my drinks, milk tea siya. Doon pa lang sa park na yun guys, sa Saigon Riverside Park. Sobrang ganda na talaga guys. As in, isa yun sa mga reason kung bakit na-appreciate ko talaga ang Vietnam guys. Kasi marami talaga silang park. Like, you can chill, relax. Actually, merong mga pet owners or mga dog owners na they walk with their dogs. Ganyan bitaw. Perfect for dates, ganyan. And sobrang ganda lang talaga guys. As in, especially if for sunset, I highly recommend talaga guys going there. Especially if you are traveling here in Saigon guys, punta kayo doon kasi sobrang ganda talaga. And also guys, I forgot to unbox pala yung nabili ko na Doraemon doon sa National Bookstore sa Cafe Apartment. So tara guys, unbox natin dito. Wala, actually hindi ko pa talaga siya inopen kasi gusto ko guys, sabay-sabay tayong mag-open sa Doraemon na yun. Ayan na guys, ito na yung nabili ko na Doraemon. Really didn't open this one guys para sabay-sabay tayong mag-unbox nito. Ayan. So nakuha ko lang to, 165,000 Vietnamese dong. Wala lang guys, nagpapabudol ng konti. I'm so excited kung ano to. Ooh. Ay, para dito ilagay si Doraemon. Doraemon, the movie, 45th anniversary. Ito muna. Cute. Ayun. Ay. So cute. Ayan siya guys. Tapos may kasali siya. Ito. Hindi ko alam kung sino to. Ayan siya. Ah, so ganun pala to. Akala ko pwede siyang ilagay sa phone dito. Nice. Ayan. Earrings. Wala lang. Cute lang. O saan to ilagay? Ayan. Anyway, ayan na siya. Yung nabili ko dun sa National Bookstore dun sa Cafe Apartment. Again, I highly recommend talaga guys na pumunta kayo dun sa Saigon Riverside Park. And right now guys, I'm planning to go dun sa very famous na cafe. I think near siya sa airport. Yung malaking building tapos maraming teddy bear. Ayan. Gusto ko talaga siyang puntahan guys. And gusto siyang i-insert dito ngayon. I was planning naman na pumunta doon siguro sa last full day ko before going to the airport. Pero feeling ko kasi guys parang it's not ideal for me. Although yung flight ko pa naman is in the midnight pa naman. Pero wala, ayoko ma-stress on that day na pupunta sa airport. So, ayun lang siya guys. So, right now, dito ko siya i-insert. And before tayong pumunta dun sa Mi Coffee and Tea, yata yung name na yun. Before tayong pumunta dun guys, is pupunta muna ako sa Co-op Mart. Kasi, I'm planning to do pasabays. And hopefully guys, manifest na makaya ko siya. Matagumpayan ko siya kasi guys, mag-isa lang ako and I don't know kaya ba ng energy ko or what. But anyway, tara guys, punta muna tayo dun and share ko lang. Hindi pa pala ako naka-withdraw, so maybe mag-withdraw muna ako. Meron namang BIDV na bank dito, malapit lang sa hostel ko. Guys, share ko lang. Meron akong na-observe dito guys. Galing akong nag-withdraw kanina kasi meron namang ATM or BIDV lang dito malapit sa hostel ko guys. And share ko lang, nung sa airport kasi guys, nung nag-withdraw ako, is medyo malaki yung charge niya. Siguro dahil nandun ako sa airport no. Pero if dito kayo guys like labas sa airport, like maybe sa malapit sa hostel niyo, basta BIDV din, kahit BIDV, sobrang mura lang charge niya guys. Kasi I remember, nung sa airport kasi guys, parang most likely almost 500 pesos yung charge niya or yung difference niya guys. Tapos if dito lang sa labas ng airport guys or near sa mga hostel or basta kahit dito sa tabi-tabi ng mga BIDV guys, mga nasa around 200 plus lang yung
price difference niya guys. And di ba imagine, ang laking tipid niya talaga guys. So maybe, if ever nandun kayo sa airport, maybe kuha na kayo ng, mag-withdraw kayo na lang siguro ng pinaka-maximum para hindi kayo alkanse, para hindi kayo lugi guys. Kasi dito, meron naman talaga, and to think 200 pesos lang, just in case lang na talagang wala na kayong pera and you need to withdraw, ayan, no need to worry guys, kasi nasa 200 pesos lang yung guys, yung difference niya. So, yun lang, share ko lang. Para at least you have idea guys if you are here in Ho Chi Minh. Hello? Yeah. Finally, I'm done na doon sa Co-op Mart guys, and pasensya guys, hindi ko kayo nadala kasi I was a bit culture shock. Kinda lang kasi guys, nung pumasok ako, Co-op Mart pala guys is a grocery. Tapos nung pumasok ako guys, meron pala silang locker, certain lockers, or like for example if you have plastic, ganun, dun mo siya ilagay. Tapos they will give you lang a key. Kaya talagang locker talaga siya guys. Kaya ayun, naiwan ko yung camera ko. Yung nadala ko lang talaga is eto, yung bag ko tsaka yung phone ko. Kasi guys, mostly sa mga gala ko dito sa Ho Chi Minh is dala-dala ko to guys. Kasi nandito yung tripod ko. Tapos nandito din yung water ko guys. Kasi you know, water is life for me. Kaya yung plastic na yun guys, naiwan lang siya sa locker. Tapos nandun din kasi yung camera ko. And medyo nahiya din kasi ako mag-video doon guys sa Co-op Mart kasi medyo mingaw siya. For some reason, medyo mingaw ngayon dito sa Co-op Mart na to. I don't know if dito lang ba sa branch na yan. But anyway, it's currently 2:08 PM guys, and right now pupunta na ako sa Me Coffee and Tea. Pumunta lang talaga ako dito sa Co-op Mart guys kasi dito ako bibili for pasabay. Hopefully guys, matagumpayan ko yung pagpasabay ko dito guys kasi mag-isa lang ako. I'm not sure if kaya ng powers ko guys. But anyway, tara, punta na tayo. Ito pala yung forma ng Co-op Mart guys, in case curious kayo. Ayan, Co.op Mart, ayan. Marami namang branch dito guys sa Ho Chi Minh. Ayan. I highly recommend guys. Pumunta kayo dito kasi mura lang siya. Maraming pwedeng bilhan dyan guys. Like for example, mga Vietnamese snacks, ganyan, coffee. Ayan, marami dyan. I really do recommend to check Co-op Mart if you are here in Ho Chi Minh guys. Doon kayo mag-grocery for pasalubongs, ganyan, kasi marami silang Vietnamese snacks. Then, yung mga famous na coffee dito sa Vietnam, and also, yung mga tea guys, nandyan din, marami silang tea. And also, phone noodles guys, meron din sila yung mga pang sachet, ganyan. Sobrang sarap nun guys, na try ko siya, and sobrang sarap talaga. For sure, isasali ko siya sa pasabay guys, kasi sobrang sarap talaga. I really recommend. And, ayan na guys, punta na tayo sa Coffee Me Coffee and Tea. Ayan, medyo malayo siya from here, mga 7 kilometers yata from District 1. But anyway, sige, tara na guys, punta na natin. Super trending kasi nito guys, and dito na ako sa Ho Chi Minh, and sayang if hindi ko siya pupuntahan. So mag-book lang ako ng Grab. Sobrang gamit na gamit yung Grab app. Either Grab car or Grab bike. Sa akin guys, mag-ano na lang ako, Grab car, kasi medyo init. And kasi malayo talaga siya guys. So, mga nasa 110 Vietnamese dong yung babayaran ng Grab car. Guys, guess what? Hindi nyo kinaya guys. Yung Grab car ko, MUX. Okay, on the way na talaga ako guys. Pero medyo mabaho lang. Tapos mga 30 minutes pa yung biyahe. Kasi guys, ewan ko, parang medyo strong lang siguro yung amoy. Buti na lang meron akong white flower. Ako na lang mag-adjust.
besties, I finally made it here. Nasa Me Coffee and Tea. And tingnan nyo guys, ayan na. Ayan na yung sign guys na nandito na kayo sa parang punong-puno ng bear guys. Pero guys, sobrang layo niya lang talaga, as in, ano siya, mga 30 minutes din yung biyahe niya from District 1. Ayan guys, oh, dalawang building pala to. Ayan siya, napuno ng bear. Ayan siya guys, so cute! Yay guys, I made it here! Yay! I can't believe na pinuntahan ko talaga siya kahit malayo. But anyway, sobrang laki pala niya dito guys. Sobrang lawak ng space kasi may dalawang building siya. And right now, I'm planning to eat here siguro. Pero yung nakita ko lang dito guys is mga bread, dessert. Yan, mga cakes, ganun. Sige lang, dito na lang siguro ako mag mini snacks na lang. Ito yung mga bilihin dito. Tapos, meron din silang popcorn. Ayan. Tapos, sobrang dami talaga ng mga teddy bears, guys. So, ito yung mga drinks nila, guys. More on matcha. Sobrang sikat talaga ng matcha ngayon, guys. Ayan. Then, meron mga fruit juices. Tapos, ito, guys. Baka ito na lang orderin ko. Do you have foods? Foods. Oh, only this one? So, eto daw yung best seller nila guys. Kaya eto na lang pinili ko. And then, for foods is eto na lang. Para at least merong laman lang yung tiyan ko. Tapos na ako umorder and basically dito lang ako magstay somewhere here. Pero, parang hindi giving yung decoration dito. Char. Mipat ako dito kasi doon kasi is medyo hindi giving yung decoration. Ito lang ako right now. And, nag-order na ako guys. Ayan. So, nabayaran ko lahat is 90,000 Vietnamese dong. Wala talaga silang full meal. Ganyan, no? Parang for chill lang talaga siya. And actually, guys, surprisingly, medyo hindi ganun karaming tao ngayon dito. Akala ko, guys, hindi siya along the street. Madali lang pala siyang makita. Kasi nasa daan lang talaga siya along the street. Ayan, guys, so tingnan nyo. Street na talaga siya, ayan. Gusto ko sana dito sa loob, guys, magstay. Pero parang sobrang init. Walang fun. So, baka sa loob na lang ako guys kasi sobrang init talaga. I cannot. Hey besties, ayan, nasa loob na ako guys. Lumipat na ako. And good thing, meron namang aircon pala dito. Eh! Kaya yan guys, nandito na lang ako sa loob. And my order is here na pala. Ayan. Ito yung croissant. Something like that. Croissant. Tapos ito yung drinks ko guys. Ayan. May nakalagay lang na Me Coffee and Tea. So, yung total pala dito is 90,000 Vietnamese dong. 97,000 Vietnamese dong pala to lahat. So, kain muna tayo guys. Ano na to? Mini lunch. Let's eat! Lumipat na naman ako. Kasi guys, sobrang dami talaga ng mga lamok doon. Diyan ako nag-order kanina and I'm here. Masarap naman yung bread nila guys, pero ano lang talaga siya, parang I want more. Tapos eto guys, sobrang sarap. Parang strawberry something siya. Ask nyo lang guys kung ano yung best seller nila and they will recommend naman. Sobrang layo niya lang talaga guys sa District 1. Actually guys, no, feeling ko, much better siguro if punta nyo to before sa flight nyo. Mga hours before sa flight nyo. Dito na lang kayo magstay.
ng ilang oras siguro, 20 minutes or 1 hour magstay kayo dito para lang bitaw mapuntahan nyo if ever you are planning to go here. Kasi medyo malayo talaga siya sa District 1 guys. Unless if marami talaga kayong oras dito sa Ho Chi Minh guys. Same sa akin na parang okay lang sa akin na hindi sa day kung saan yung flight ko pabalik sa Cebu. If ever tight yung oras nyo talaga guys, you can check this one before kayo magpunta sa airport pabalik sa Pinas. Kasi guys, malapit na lang talaga to sa airport. Update, it's currently 4:22 PM guys, and nandito pa rin ako sa Mi Coffee and Tea guys, and sobrang lakas ng ulan. Ayan yung, tingnan nyo. Sobrang lakas na ng ulan guys, as in. Medyo naging busy kasi guys, kasi I was finalizing my pasabay prices. Hindi ko na malayan yung oras guys. Siguro mga 4:30 aalis na talaga ako dito guys. Mag-book lang ako ng Grab and punta na ulit tayo sa hostel. I was planning pa naman na pupunta sa the new playground. The new playground yung name niya guys, kasi nandun yung mga iba't ibang local brands na mga clothes or clothing dito sa Vietnam guys. The new playground, I guess nasa District 1 lang naman siya. To check ko lang if meron tayong magugustuhan. If wala guys, then uuwi na lang ako sa hostel. Di ba guys, kanina curious tayo kung anong mangyari if uulan kasi maraming teddy bears sa labas ng coffee shop. Ayan siya guys, tingnan nyo. Ayan. Parang okay naman sila. Ayan sila guys, oh. Sobrang basa nila. Hindi ko sure guys ha, kung nilalabhan ba to nila. From time to time, I don't know. Ang lakas talaga ng ulan. Nandito ako sa may pink na mga teddy bears. Ayan siya. Pero feeling ko maganda din dyan magstay guys. Oh, ayan. Sobrang ganda lang. So ayan guys, final na talaga. Pupunta ako sa the new playground and nakabook na ako ng Grab car guys. Yung babayaran ko pala from here going to the new playground is 99,000 Vietnamese dong guys, and reasonable talaga yung mga prices dito guys. The thing is that's already a Grab car, tapos sobrang layo niya from District 1 and 99,000 Vietnamese dong lang yung babayaran ko. How much more if may kahati kayo guys? See? Kaya nakakabudol talaga dito sa Vietnam guys. Tapos sobrang comfy na kasi Grab car, di ba? And if Grab bike, sobrang mura. Siguro if mag-Grab bike kayo guys, mga less 50% siguro yung babayaran nyo lang. And yung kukuha pala sa akin is expander. Since umulan, ayan, deserve natin mag-Grab car. Sure, lagi naman naka-Grab car dito. Kasi guys, reasonable talaga yung prices nila. So ayan, I'm waiting na lang here sa driver. Currently here na sa District 1 guys, and apparently sobrang lakas pa rin talaga ng ulan. Actually guys, nakapunta ako ng konti dun sa the new playground. Pero guys, pagkadating ko kasi, di ba dun ako ginap off ng Grab. And pagkadating ko kasi dun guys, sobrang ihing-ihi na talaga ako. Ang good thing guys, merong mall sa katapat ng the new playground. Kaya ayun, nandito ako ngayon sa Vincom. Sobrang lakas na ng ulan ngayon. And sobrang gutom ko na rin. So, nandito ako sa Hotpot. Original brand. Ito siya guys, parang siyang hotpot. Buffet siya na hotpot. So, dyan pala guys, dyan kayo kukuha ng mga foods, and then katapat niyan is dyan yung parang 4 hotpot. And here's my food! Ayan siya guys. Ito yung meat, tapos ito yung mga kinuha ko lang kanina. And then ito, feeling ko chicken to. And then meron akong kimchi, and yan. So, buffet na talaga siya guys. Feeling ko deserve ko naman to. Kumuha ako ng drinks. Ayan. Yung drinks area. Good luck na lang talaga. If ever hindi 150,000 yung babayaran nito. I really want some rice. Since buffet to guys, pwede tayong kumuha ng paulit-ulit.
wala akong rice na nakita ngayon. So sad. I'm craving for some rice pa naman sana. Meron ako nakita dito, meron nakalagay self ramen. So feeling ko guys, pwede din siya. Hindi ko parang feeling ko guys, sobrang sulit niya. Pwede kayong gumawa ng ramen dito. Amazing guys. Sometimes talaga, yung ulan, it will lead me to a good restaurant. Good restaurant na feeling ko sulit naman siya. Tapos guys, meron pa lang ako nakitang seafoods din dito. Pwede siya i-mix sa hot pot nyo. Sulit siya. If you are here in Ho Chi Minh guys, tapos malapit lang kayo sa Vincom Center and you are craving for some hot pot, I highly recommend this restaurant guys. Sobrang sarap niya. Feeling ko sulit talaga siya if ever 150,000 lang. Tapos may ice cream pa pala guys. And then, nandito siya sa pinakataas, yung sa may mga cinema. Ayan, nandito siya sa may mga cinema. Tapos yung name ng restaurant niya guys is, I'm not sure. Ang nakalagay lang kasi dito is number 1 Tteokbokki Buffet. Hey besties, I'm finally done eating my dinner. Parang dinner na siya guys. So 150,000 Vietnamese dong yung nabayaran ko doon sa hotpot na yun. Tingin ko guys, for me, sulit na talaga siya kasi buffet na. And right now guys, umuulan pa talaga. So I don't think makapunta pa ako sa new playground. Feeling ko hindi. If hindi ako makapunta doon guys, uuwi na lang ako sa hostel. And guys, umuulan pa rin talaga. Grabe, kanina pa yun eh. Finally back again. Malapit lang sa hostel ko guys. And remember nung sabi ko, nung first day yata natin dito sa Ho Chi Minh, sabi ko na I will be trying or I will try to eat dun sa ice cream bitaw guys. I don't know how to pronounce this guys, but eto siya. Eto na brand ng ice cream guys. Ayan. Meron kasing malaking store dito. Ayan, ito yung store niya. Dito sa malapit sa hostel ko. Sobrang laki talaga niya. Since lagi ko talaga siyang dinadaanan dito sa hostel ko guys. Whenever pupunta ako sa mga Family Mart, ganyan, or sa mga 7-Eleven, lagi ko talaga siyang dinadaanan. And sabi ko, one of these days, pupuntahan ko na talaga to. I ordered tiramisu wafer ice cream, pero medyo mahal nga lang talaga guys. Ito guys is 175,000 Vietnamese dong. And feeling ko guys, meron pa tong tax or VAT. Medyo mahal. Sige lang. Deserve natin to. Char! Laging deserve. Tapos, yun palang hotpot guys, na kinainan ko nung kanina. Sobrang sikat niya pala talaga guys kasi, di ba, maaga akong nakapunta dun mga before 6 or 6 p.m. pa. Tapos, nung pang dinner niya talaga guys, sobrang dami talagang tao nag-aantay. As in, nakapila talaga. Very famous siya sa mga local dun. Kasi, feeling ko, kaya siya famous. Kasi guys, to think, mga nasa 150,000 Vietnamese dong lang siya. Tapos, buffet na. Merong fruits. Actually, meron din siyang ice cream doon. Then, free drinks na rin. Pwede kang pabalik-balik. Kasi nga, buffet siya. Wala namang limit. So, if nandun ka sa Vietcom Center guys, check nyo yan. Pero hindi ko lang talaga na video lahat guys kasi nag-enjoy talaga ako doon. Sobrang struggle pala. Di ba, umulan ng malakas. Sobrang struggle going here guys. Nag-antay ako ng Grab car. Siguro mga 1 hour guys kasi sobrang lakas ng ulan. Pero apparently ngayon, hindi na. Wala nang ulan. And then, traffic. Grabe ka traffic. And to think, malapit lang yung hostel ko doon sa Vincom Center. And also, hindi ako nakapunta sa new playground. So, bukas, pupuntahan ko na talaga yan. Bukas, check ko lang kung maganda ba siya. Kasi parang recommended siya sa mga local brands din dito sa Vietnam. Too pretty to eat. I can't believe guys, today is my day 8 here in Ho Chi Minh. Wow, grabe. Na-conquer ko mag-solo travel. Kaya kayo guys, if you are planning to do a solo travel, at least once in your life, do a solo travel. Conquer nyo siya guys. Madali lang naman. Sure, madali lang naman. So far, buyag-buyag sa experience ko. Madali naman, nag-enjoy ako. Siguro kasi yung country na pinili ko, medyo familiar na ako. Tapos,
do your research lang talaga guys before kayo pumunta sa isang lugar or sa isang country. And enjoy your own little world. Marami kang madidiscover sa sarili mo guys. Especially nung dito guys, hindi ko akalain na magawa ko siya as in. Kasi before, parang solo traveling is not really my vibe, ganun. Pero who would have thought, di ba? 2 weeks pa talaga yung ginawa ko, no? Dapat, be a best friend to yourself. Huwag kayong mag-argue sa sarili niyo. Yung sarili niyo na nga lang, laging sama mo 24/7. Of course, also with God. Yun, dapat talaga, be a friend to yourself. And also pala guys, kahit sa hostel ako nagstay, I still feel some privacy talaga. Kahit meron akong kasama sa room, meron talagang privacy, ganun. Guys, can I just say, sobrang sarap niya. Dapat lang kasi mahal. Tapos parang meron pala tong kasaling coffee guys sa loob. Sana guys, nag-enjoy kayo as much as I did dito sa aking vlog. Kada guys, mayroon kayong natutunan sa akin. If wala naman, please keep on watching pa rin siya. Don't forget to like, subscribe, and comment down below. Comment down below guys. If napanood nyo from my vlog 1 up until here, comment down below. I promise myself that I will do a solo travel one of these days. One of these days, one of these year, one of these, or I promise to do a solo travel soon. Comment down below para sabay-sabay natin i-manifest yun. Wala lang, be a friend to yourself. Dapat huwag niyong i-contradict yung self niyo. Minsan kasi sa sobrang pagka-overthinker bitaw natin, minsan yung utak natin sumisira sa ating daily life. Alam mo yun, minsan sa pagka-negative bitaw, dapat minimize natin yun. Be intentional. Huwag magpapadala sa bad side ng ating utak. Although, tao lang naman. Sabay-sabay natin i-conquer yan. Minsan kasi, nakaka-pressure din yung life. Overthink malala. In fairness guys, sobrang tamis na. I-feel that yung tamis. Tapos, wala na akong tubig dito. Try nyo lang talaga guys, as in, sobrang fulfilling niya mag-solo travel. Kahit, out of the city lang or out of the town. Try nyo. Malay nyo. Magugustuhan mo pala. Sure. Tapos pala guys, sa pag-solo travel ko, na-appreciate ko din yung hostel kasi sa hostel, meron ka talagang kasama talaga kahit stranger bitaw. I mean, meron ka talagang makakasama ba from time to time. Hindi ka talagang matatakot, ganun. At least, meron kang malalapitan if in case of emergency, ganun. Yun din na-appreciate ko sa hostel. But, be careful pa rin sa mga gamit mo. Pero, I'm confident naman dun sa pinagstayhan ko. In all fairness, sobrang nag-enjoy ako. Kahit nung una guys, medyo na-culture shock ako or naninibago. Pero throughout the days naman, enjoy talaga ako as in. Parang siyang capsule, no? Parang capsule hostel? Ganun ba? Home away from home. So yun lang guys, I think I will end my video here na guys kasi medyo marami na akong chika. Very chill again yung itinerary natin. And I don't know if tomorrow makapag-video pa ako guys kasi I'm planning na since tomorrow is our second to the last full day here in Ho Chi Minh, I'm planning na parang give time for myself na hindi na mag-video guys. Ano lang. And also, bibili ako ng mga pasabays or yung mga pasalubong. Yun lang. And then, on October 10, mga 7 p.m. siguro, or yeah, mga 7 p.m. is pupunta na ako sa airport kasi by October 11, midnight on October 11 is yan na talaga yung flight natin. So, which means on October 10 in the evening is pupunta na ako sa airport. Dapat nasa airport na ako. Kasi 12 midnight yung flight ko guys sa October 11. So yun guys, thank you again for joining me on my day 8 here in Ho Chi Minh. Plan ko guys na mag-try pala sa Jollibee dito sa Ho Chi Minh. Hopefully magawa ko siya. Ay, tomorrow. Sige. Hopefully ma-insert ko siya tomorrow guys.
try natin mag-Jollibee dito sa Ho Chi Minh. Mag-mukbang tayo. Sige, try natin yan. Try natin. If ever hindi, sorry naman. Tao lang. But anyway, thank you again guys for joining me and I'll see you guys in the next one. Bye!